Yo, so today we have a little bit of a storytelling. So, last week, Wednesday, April 29, nagka-piercing ako, no? Ito yun. So, nabanggit ko nga yun sa video na to, no? Nagka-piercing din ako nung araw na yun. Actually, nung araw na yun, wala naman talaga akong plano mag-shoot ng video. Tell you honestly, napanood ko lang yung live ni Stel nung umaga nun. Kaya ako naggawa yung video na yun because of what happened no, during that live of Stel. Yun meron yung mga nagka-camp na 18 sa labas ng, almost bahay ni Stel or sa labas ng onesie. So, gusto ko lang pag-usapan yon. And during that video, nabanggit nga ni Stel na piercing daw is parang pumayag na lang yung parents ni Stel but hindi nga daw pwede talaga yung tattoo. Nabanggit ko sa video na yun na yun parang yung namin, no, contrast namin is kasi mas marami akong tattoo as a piercing. I mean, I only have this before, so not a big deal. But nabanggit ko nga rin doon na balak akong piercing sa mukha or lip piercing basically. And gagawin ko nga yun or pinaplano namin yun during that day. So, nangyari nga yun, no? So, ginawa ko yung video, shoot ko yung video, in-upload ko, and then dumiretso na kami, no? So, nagka-piercing kami sa schoolmate ng wifey ko, no? Nung high school siya. By the way, yung wifey ko is nagpa-piercing din dito sa gitna naman sa kanya. Ang gilid eh. Sa gitna naman sa kanya. So, first time ko nakilala yun, no? First time ko nakilala yung schoolmate ng aking wifey. Ang pangalan is Jajing. Jajing. Hindi ko alam kung yung totoo. I feel like palayo lang yan. Pero yun yung tawag sa kanya. Hindi yung pangalan ng shop niya eh. Parang shop niya doon. Jajing Piercing. So, sa Baras Rizal yun. And yun na nga. So, dumiretso kami doon. No? Pagdating namin doon, kwentuhan, catch up sila sa buhay-buhay. Normal naman yun. Maraming tawag dito, stuff na naka-decorate sa shop niya. Like, I guess, mga figurines and things na siguro kinahihiligan niya. And maliit na shop, no? Kaso nga medyo tago. Nabanggit ko nga sa kanya, ba't parang sobrang tago naman yung shop. Kasi parang sa loob siya ng compound. So, pag nasa labas ka, hindi mo malalaman na meron siyang parang piercing shop, no? Ang nangyari pala is more on online yung transaction or parang booking na nangyayari para magka-piercing sa kanya. So, ganun pa nangyayari. I mean, hindi ko naman alam kung mostly pa rin transaction sa piercing because I never actually had an actual piercing. Kasi itong nasa tenga ko, honestly, ako lang gumawa niya. Ako lang gumawa niya. And then yung butas sa tenga ko, ano pa yan, since elementary. Kasi napag-anuhan namin yon nung elementary ako, parang napag-tripan namin na magbutas-butas. Sa ko lang nagbutas niyan, hindi pa nga yung pantay eh. So parang medyo nakaganon. Nakaganon yung butas niya. So yung hard to explain, but hindi siya pantay, hindi siya diretso kumbaga. So kailangan mo ng technique para lang may pasok yung higaw ko sa tenga. The study is the first time nagka-piercing ako sa yung marunong talaga, no? Then, nangyari na, no? Piniercingan na ako. Napakagaan ng kamay niya, no? Halos walang sakit. I mean, yung initial na gulat lang, no? Pagpasok sa, sa dito sa balat. But, after that, wala naman na, no? Then, pagkatapos ko, si wifey naman. Then, after nun, tapos na, no? All goods na. But, during that time, no? Na natapos na ako. Munti ko na to actually ma-miss, no? Kasi hindi ko siya napansin nung una. Napansin ko lang siya nung binivideohan ako nung... Actually, hindi naman ako yung binivideohan. Binivideohan nung wifey ko yung buong paligid, no? Tapos nung siya nag-piercing, ako nang humawak ng cellphone. Tapos dinan ko yung video na kinuha niya. Tapos sabi ko, wait. There's something familiar in here. Something familiar na nahagip ng video. So, papakita ko sa inyo yung video. Okay? Yan, ganyan. Tapos long barbell tayo, ha? Para pagka nag-swell siya, may... Nakita nyo ba? Nakita nyo ba yung tinutukoy ko? Ha? Yung parang anomaly sa yun, sa video na yun, ha? Parang parang tag dito. Alam nyo yung mga post sa Facebook na find this, yung gano'n. Tapos pag nakita mo, parang ang hirap na hindi makita. Pero pag yung initial nakita mo, parang
asan yun? Yung mga naka-blend sa mga background, ganun. Pero pag nakita mo na siya, parang hirap na hindi ulit siya makita. Yung parang ganun. Parang ganun to video na to no? So, ulitin ko yung video, ulitin ko. Para makita nyo. Yan, ganyan. Diyan na lang. Tapos long barbell tayo ha. Para pagka nag-swell siya, may So, nakita nyo Ako, nagulat din ako nung unang beses ko yung nakita. Sabi ko, wait, what? Tapos napatingin ako sa paligid ko. Then, oh my God. Oh my God. So, I took this selfie. No? So, ito yun, no? Kung hindi nyo pa napapansin, ito yun. And sa video, dito yun na part. Ayan. So, yung nag-piercing sa amin, which is schoolmate ni wifey, is an 18, no? Specifically, Ken Bias. So, kung dito sa video na to, dito sa picture na to, may kita yung si Ken na malaki. Malaki yung picture niya. But, in front of that is parang cut out na whole body ni Josh tsaka ni Justin. Actually, no? So, makikita niyo yun then. But yeah, so, napansin din yun ng wife ko. Tinanong niya no, na nung paano lang naman, pabahagya na, ano ka pala, no? 18 ka pala, ganyan. Sabi niya, oo, sabi nung judging. Ken Bias nga daw siya. But I never actually says na, I never actually, says na I'm an 18 as well, di ako nagsalita. I don't know. Because, nakakaya kasi yung pagdating kasi sa akin, I feel like pag sinabi ko yun, magiging connected na siya to me reacting to videos. Not just for SB19, but this channel, my reaction channel. And to tell you honestly, I mean, hindi nyo pa naman ako nakikilala most of you, personally. Siguro marami akong yapping sa mga video ko, but I'm a shy boy. I'm a shy boy. Hindi ko pinagkakalat sa hey, puntahan nyo yung channel ko, subscribe kayo, panoorin nyo yung video ko. Hindi ko sinasabi yun, no? Gusto kasi ang channel ko is parang for us to hang out, for the things that we wanna watch, hang out sa mga bagay na pare-parehas nating gusto. And if you stumble on my channel, on my video, nagustuhan mo, then yeah, you can stay, man. Hang out sa pag-react sa mga video. Samahan mo ako mag-watch ng ganito. But never talaga na parang i-advertise ko na, hey, this is my channel. Hey, watch this. So, yun yung nangyari na. Medyo parang nahiya ako kasi I feel like pag sinabi ko na yun, na 18 ako, parang mako-connect na siya na, and also, I'm a reactor and I'm, mostly reacting to SB19. So, hindi ko siya nasabi. But, I mean, I guess alam na rin naman niya. No, kasi, sinabi ng asawa ko, no? Sinabi ni wifey. Sa chat naman na, wala na kami doon, no? Sinabi ni wifey sa kanya. So, I don't know kung mapanood itong video na itong mapanood mo. Thank you again. Medyo magkapa siya, pero all goods na. But, yeah, I can't believe this, no? Siguro, kailangan ko na talaga mag-touch grass, no? Paminsan-minsan. No? Kasi I feel like napapaligiran ako ng 18 pero hindi ko alam. Hindi kasi ako lumalabas sa bahay, eh. hindi ako lumalabas sa bahay. First interaction ko sa to a stranger, napakatagal na panahon kasi lagi ako nasa loob ng bahay. As to an 80, tas, hindi ko pa alam kung hindi ko makikita yung video na yon or hindi ko pa makikita yung naka-display sa shop niya, no? So, yeah, it's just wild, no? It's just wild. I just want to share that, to you guys because yung initial reaction ko talaga na pagkuha ko ng cellphone na, wait, ano yung nahagip ng video na yun? No? Ano yun? Yung parang double look ka, ano yun? No, so, yeah, I just want to share that, guys, to you guys. Well, that's it.